Nakapagtala ang Department of Health Central Visayas o DOH-7 ng 40 kaso ng mga sugatan dahil sa paputok ngayong holiday season. Ito ay ayon sa ulat ng ahensya mula sa Disyembre 21 hanggang 31, 2025 mula sa 19 na mga ospital kung saan dalawa rito ay Sentinel Hospitals na binabantayan ng DOH-7. Mas mataas ito kumpara sa datos noong 2024 kung saan mayroon lamang 34 na kaso ng mga sugatan dahil sa paputok na nagpapakita ng 18% pagtaas. Nangunguna ang probinsya ng Cebu na may 15 kaso. Kasunod dito ang Lapu-Lapu City na may 11, pagkatapos ay ang probinsya ng Bohol na may 8 kaso, Cebu City na may 5 kaso at isa lamang sa Mandawi City. Mabuti na lang at walang nawala ng buhay sa mga naitala at wala ring naisugod patungkol sa fireworks ingestion at stray bullets o ligaw na bala. Ang mga nangunguna paputok na dahilan ng insidente ay quitis, whistle bomb at lantaka o boga. Samantalang sa Cebu City naman, ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang chairman ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, na karamihan sa mga biktima ng paputok sa syudad ay mga minor de edad sa iba't ibang bahagi ng Cebu City. Yung Cebu City naman natin, yung Cebu City disaster, full alert pa rin tayo hanggang ngayon, hanggang sa bagong taon. Andito lahat, pati nga yung mga hospitals natin, kodwayo, para naman masilbihan kung samantalang merong mga aksidente mangyayari dito sa atin sa Cebu City. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!